Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Rhea Saliedo ng CRC Chess Daughter Church, 13 Martires City, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Joshua chapter 2 verse 2 and 3. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa mga biyaya at pagpapalang ibinibigay mo sa amin. At sa kalakasan at pag-iingat kasama ng iyong banal na espiritu. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom upang sa ganon ang iyong banal na salita lamang ang maihayag, maisapuso at maisabuhay ng bawat isa. Ang lahat po ng ito ay itinataas namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Jericho's King Seeks the Israelites Spies, from the book of Joshua chapter 2 verse 2 and 3. Verse 2, the king of Jericho was told, "Look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land." Verse 3, so the king of Jericho sent this message to Rahab, "Bring out the men who came to you and enter your house, because they have come to spy out the whole land." Sa Tagalog po, Joshua chapter 2 verse 2 and 3. Verse 2, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Verse 3, kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang ilihim na magsiyasat sa ating lupain." Sinasabi sa Jericho, chapter 2, verse 2 and 3, kung gaano kaalerto ang mga tao sa Jericho sa mga posibleng banta, lalo na galing sa Israel. Pero mas mahalagang parte nito ay si Rahab, na sa kabila ng panganib, may ginawang matapang na desisyon na magdadala ng malaking pagbabago, hindi lang sa kanya kundi sa buong bayan ng Israel. Sa bahagi ng ating binasa, makikita natin kung paano ang plano ng Diyos ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Kahit sa gitna ng panganib, ang dalawang espiya ay isinugo upang alamin ang sitwasyon sa Jericho. Pero agad silang napansin at naisumbong. Delikado ang sitwasyon, mahuli lang sila, maaaring mamatay sila. Ngunit kahit ganun, gumamit ang Diyos ng isang taong hindi inaasahan, si Rahab. Isang babaeng itinuturing na mababa sa lipunan upang maging daan ng kaligtasan. Nakakapagbigay inspirasyon ito dahil pinapaalala sa atin na ginagamit ng Diyos ang kahit sinong tao, kahit gaano pa sila kahina o kahamak sa paningin ng mundo, para maisakatuparan ang kanyang layunin. Ginagamit niya ang ordinaryong tao sa mga hindi ordinaryong paraan. Minsan tayo rin ay para bang nahuhuli. Sa gitna ng problema, parang nasa gitna ng panganib o kaguluhan. Pero katulad ng mga espiya, pwedeng may nakahanda ng tulong, minsan mula sa taong hindi natin inaasahan. Kahit sa gitna ng panganib o kaguluhan, may plano ang Diyos. Ginagamit niya ang mga ordinaryo at makasalanan para sa mga dakilang layunin. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27 hanggang 29. Verse 27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Verse 28, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanglibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Verse 29, kaya't walang sino man ang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging bahagi ng kanyang plano. Ang kailangan ay pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo upang kami makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat sa kabutihang ipinakita mo sa buhay ni Rahab na siyang patunay ang sino man ang sumasampalataya sa iyo, ginagamit para sa mabuting layunin ay iyong inililigtas. Panginoon, turuan mo po kaming tularan si Rahab na kahit sa gitna ng takot at panganib ay nagtitiwala sa iyo. Kumilos
ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo rin po kami bilang instrumento ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa aming pamilya at komunidad. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming buhay. Palalimin mo po ang aming pangunawa sa iyong mga salita. Palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. Ang lahat po ng ito ay itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.